Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So isa sa mga key games natin bukas ay ang tapatan ng Los Angeles Lakers at ng Sacramento Kings. Alam na nga ng lahat ang tungkol sa bakbakan ni Anthony Davis at Domantas Sabonis. So far nga ay one-sided ito in favor of Sabonis. Ganun pa man, pag-usapan natin ng ilang bagay na napansin natin sa game nila last time out, kung ano ba ang mga bagay na kapansin-pansin for both sides. Una ay ang pinaka-obvious, ang bench scoring. Buong game nga ang Lakers ay nagtala lamang ng 18 points mula sa kanilang bench. Ang leading sa 6-man Player of the Year ladder, Malik Monk, ay nagtala ng 26 points and 8 assists para sa Kings. So him alone ay plus 8 na nga kumpara sa buong bench ng Lakers. All in all ay 50-18 ang naging bench scoring in favor of Kings. So kung ikaw nga ang Lakers ay kailangan mong maging handa sa mga run na gagawin nila around second quarter dahil may malakas nga silang bench sa pangunguna ng former Laker Malik Monk. Sa second quarter nga ay natunaw ang 19-point lead ng Lakers at naging 15-point deficit ito by halftime. So bench scoring ang pinagkaiba dito. Ang Lakers ay second to the last sa bench scoring simula ng bagong taon, habang ang Kings naman ay number 4 sa buong NBA. So it's either gumawa ng malaking lamang ang starters ng Lakers o kaya naman ay maging handa sila sa run ng bench ng Kings. Sunod naman ay ang rebounding at points in the paint. 46-34 ang rebounds at 76-50 naman ang points in the paint. All in favor of Sacramento Kings. Hindi nga sapat ang pinakita ni AD sa kanilang last game and previous games. Obviously, nag-dominate nga si Sabonis. 20 sa 46 rebounds ng Kings ay sa kanya nang galing at matchup nga ito ni AD. He needs to step up o at least gang rebounding nga ang gawin ng Lakers. At isa pa ay kailangan nga na may mag-step up para sa Lakers sa pagdepensa kay De'Aaron Fox. Wala si Vando, wala rin si Gabe Vincent, si D'Lo at si Reeves sa ginagawang orange cone ni Fox. So kailangan nga ng adjustment dito. Mapaka-Cam Reddish man yan o Taurean Prince. Last game nga ay tinusta nga sila dito at binigyan ng Lakers ng kanyang season high 44 points gamit ang paulit-ulit na 2-man game nila ni Sabonis. Kung hindi nga obvious ay hindi ito nalalayo sa ginagawa ni Joker at Jamal Murray tuwing fourth quarter na mga game nila kontra sa Lakers. Kung saan last season nga ay wala talagang sagot dito ang Lakers. Obvious nga nabutas talaga ito ng kanilang depensa mga kaibigan, and the stats don't lie. Combined ang Kings at Denver Nuggets, 16-0 sila kontra sa Lakers sa last 16 games sila. Sa Kings naman, kung may babaguhin man nga sila sa kanilang last performance ay malamang ito nga ang kanilang malamyang simula. Wala ngang sagot ang Lakers sa pinta, ngunit nag-attempt pa din sila ng 31 3-point attempts kung saan 12 lamang ang naipasok nila, that is only 38%. Habang sa pinta nga ay naipasok nila ang 33 sa kanilang 41 attempts. So every attempt nga nila, karamihan dito ay pumapasok o kaya naman foul ang binabagsakan. Wala naman masyadong babaguhin sa Kings, more on slight tweaks lang nga dahil again tinatalo nga nila ang Lakers for the last 9 matchups nila. May kasabihan nga tayo na if it ain't broke, don't fix it. Mag-a-adjust lang nga sila sa adjustment ng Lakers kung gumawa nga ito ng mga adjustment. Sino ba sa palagay nyo magwawagi?